Iba ang syempre 'di ba sa mga mission, meron tinatawag na mission briefing eh. Baka doon sa mission briefing pa lang na nasabihan sila na, "Oy, ang pupuntahan natin ito mga armado to, mga kumbaga sa Bisaya pa, di kumpiyansaan." No? Di, ang problema kasi, hindi justified eh. Kasi unang-una, alam nila, weeks ago, Mm. isinalong na for safekeeping ang lahat ng sandata. Ni Kibuloy, ni nung kapitan, nung iba pang mga workers dyan sa KOJC. Mm. In fact, even without asking, sabi nga ni Attorney Bobet Turion, minarapat ng ibigay ito for safekeeping sa mismong mga taga-CIDG, no? Taga Firearms and Explosives Unit. So, imposibleng hindi alam yan unless ubod ng tanga yung mga opisyal. Alam nila, walang armas dyan eh. Kaya nga alam nila, kumpiyansa sila na kaya nilang dasin eh. Kaya nilang ligaligin. Huwag sabihin siya pa, dalira kayo na sila pakulbaan. Kaya wala na sila yung mga armas. Pero alam mo, the power of prayers and the songs, hindi kaya ng sundan ng barilyan, ng bala. Baka akala din nila, Sir Jay, syempre, inaangguluhan na may private army. Pagdating nila doon, private army nga. Private army ng mga nagdarasal. Hindi, may army talaga. Army of Goodness. of Bible Oo. scholars ang nandoon, no? Mas mabigat na army 'yun. Nako. Para sa akin, ha. Opo. Yung nakakaunawa at ginagawa yung kanaisan at kautusan ng Panginoong Hesukristo at ng Diyos. Mas matibay yan kaysa sa mga sundalo o mga rebelde. No? Opo. Sir Jay, basahin ko lang itong pahayag ni 16th Philippine President, former President Rodrigo Duterte, which so happened na siya po ang administrador, caretaker po ng mga ari-arian ng Kingdom of Jesus Christ. And I quote, "I strongly condemn the use of excessive and unnecessary force in serving the warrant of arrest for Pastor Apollo C. Kibuloy of the Kingdom of Jesus Christ who are not even from Davao City." Ano masasabi mo doon, sir? Marami pa to himay-himayin po natin. Go ahead. Opo. At sinabi pa dito, this incident occurred within a place of worship and school premises which is absolutely unacceptable. Sinabi rin po ni dating Pangulong Duterte, Will this overkill be the trademark of this administration when dealing with individuals who are merely accused of committing a crime and have not been proven guilty beyond reasonable doubt? Sinabi pa niya dito sa huling paragraph, how can this administration guarantee the preservation of the constitutional rights of our fellow Filipinos when even the most fundamental of these rights are being trampled upon and blatantly violated? Yan po mga tanong ni dating Pangulong Duterte. Kaya nga, anong tawag nito I don't know how, kasi ang pinuno, ang Philippine National Police is under the Department of, is one of the bureaus, no? Under the Department of Interior and local government, no? It is sad, no? Because yung namumuno dyan is supposed to be a lawyer. There are so many lawyers in that department. And even mga police officers, may mga lawyers dyan. They have to, kinakailangan iuntog nila yung ulo nila. Because, itong overkill na ito, mananatili ito, no? Tatatak ito. Kasi kahit na matino yung ibang pulis, pag-iisipan ng hindi maganda ng taong bayan. Pag nakakita na, kasi okay na sana eh. Nandun na tayo, pag nakakita ng pulis, sasaluduhan mo. Ngayon, teka muna. Pag nakakita ka na naka-uniforme, baka dapat iwasan mo dahil delikado, no? So, katakot-takot na naman na re-engineering ang gagawin. Magiging mabigat na naman yung problema ng hepe ng Civil Relations Service ng PNP, no? Yun nga ang tinutulungan natin sila in the past dito sa SMNI
para ma-project na maganda yung image nila. Correct. Na ang pulis ay maasahan mo, na ang pulis ay gumagalaw alinsunod sa batas, na ang pulis ay pwede mong maging kaibigan, maging katulong, no? Unfortunately, itong nangyaring karanasan kahapon, sabi ko nga ay isang bangungot para sa PNP. Kawawa yung mga susunod na magiging hepe ng PNP tomorrow and in the future, because they will have to do a lot of overtime work para bawiin, no, yung imaheng nalugmok kahapon dahil lang dyan sa isang pagkakamali na nangyari, no? Because now, sabi nga ng karamihan nakakausap kong ordinaryong tao, sir, kung kaya nilang gawin yan sa mga kilalang tao katulad ninyo, katulad ni Pastor, katulad ng yung Institution of Learning, Jose Maria College, paano pa kaming mga maliliit, no? Yun. So itong bagay na ito ang malaking kumbaga mag-overtime ng gusto rito yung mga taga Civil Relations Service ng PNP, no? Ang dasal ko lang, sana yung Armed Forces of the Philippines ay hindi gumawa ng ganitong kabulastugan. Opo, Sir Jay, pasok muna tayo ng balita mula sa ating partner reporter mula dyan sa Department of Justice, dahil yung parallel investigation po sa pagpatay sa babaeng piskal sa Davao ay inuutos po ng DOJ. Si June Samson sa detalye. June, go! Sa Akbar, Partner J, agad na inatakan ni Justice Secretary Christine Remulla ang National Bureau of Investigation na magsagawa ng hiwalay o parallel investigation sa pagpatay sa babaeng piskal na nagtataguyod ng panuntunan ng batas at nagsusulong ng hustisya sa ating bansa. Sinabi ni Remulla na nakakadismaya ang kalunos-lunos na pagpatay sa kanilang kabaro at iginiit na walang lugar sa lipunan ang mga ganitong uri ng barbaric act. Kaugnay niyan ay nakikiramay ang DOJ, partikular ang National Prosecution Service, kasabay ng pagtiyak na may bibigay ang katarungan sa pamilya ng biktima. Si Assistant Provincial Prosecutor Eleonor de la Peña ng Office of the Provincial Prosecutor Davao Occidental ay pinagbabaril kahapon ng isang gunman. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, June Samson, kapartner mo sa Balita at Serbisyo. Maraming salamat, June Samson, sa detalye ng iyong report. Kapartner News Blast. Makialam, makibalita sa isyu ng lipunan at alamin ang katotohanan. Alas 4 na ng hapon, mga kababayan, kasama nyo pa rin kami, si MJ Mondehar at si Sir Jason sa pagtalakay po at paghimay sa mga issue po na napapanahon. At nakausap natin kanina, Sir Jay, umaga, si Attorney Torion, at meron siyang ipinunto na na magandang argumento sa batas. Mamaya Sadali balikan. lang, MJ, gusto ko lang samantalahin itong pagkakataon na iparating dun sa aking kababayan dito, no? Sa pamilya ni Ning, no? Kakilala natin itong prosecutor na ito. Ang ating taus-pusong pakikiramay sa SMNI, no? Sa pamilya po ni Ning, ni Atty. Ning, ni Piskal Ning, sana po'y makamit nyo ang hustisya. Yun lang, MJ. Opo, moving on to our next topic, Sir Jay. Usapin muna tayo ng geopolitics, dahil may napadood ako kanina sa YouTube na panayam, mahigit 1 oras na panayam sa isang nuclear war expert, at napagtanto ko na yung pagsiklab pala ng dimbaang pandaigdig na gamit po ay nuclear, abay nasa kapalaran po ng iisang tao, at yun po ay ang Pangulo ng US, na wala palang kinakailangang pagpaalaman. Nasa kanyang discretion kung pipindutin po yung mga deboton para po mag-launch na mga nuclear bomb sa lupa, sa ilalim ng tubig, sa mga submarine nila, at sa lahat po ng iba't ibang mga lugar kung nasaan po yung mga gamit nilang pandigma.